Kinabukasan, nagpasya si Hideo na bumalik sa apartment ni Teko. Dinalhan niya ito ng paborito niyang pasalubong, umaasa na magkaayos na. Pagdating niya, nakakandado ang pinto at hindi ito sumasagot. Sumilip sa lalagyan ng mailbox, nakita niya si Teko na nakahiga sa sahig. Ilang sandali pa, bigla siyang bumangon, kakaiba at hindi natural ang kanyang galaw. Laking gulat niya nang maging zombie siya. Nabangga siya sa pinto at inatake siya habang binubulong ang mga bali-baligtad na salita tungkol sa pagiging walang silbi. Napagtanto ni Hideo na ang mga nahawaan ay maaari pa ring magsalita ng mga piraso ng kanilang mga alaala. Pinilit niyang makatakas, ngunit bumangga si Teko sa pinto, na nagpatambas sa lahat ng kanyang ngipin. Walang ngipin at walang humpay, kinaladkad niya si Hideo papasok at sinubukang kagatin ito. Hindi kayang tusukin ng kanyang gilid ang balat ni Hideo. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak siya ni Hideo palayo. Natamba siya at tumama ang ulo sa isang matalas na tropeo.